nag-undergo ka ng radioactive iodine, kailangan ba is normal nga ba yung maging result ng mga lab test mo? So, ang sagot po dyan, yes po. Pero sa case ko po yun. Ewan ko po sa case ng iba. Sa akin po kasi mga mima ko, dapat po talaga, January pa lang, nag-undergo na ako ng RAI therapy. Pero ang nangyari nga po, na-move siya hanggang ngayong May. Kasi nga po, pinworkout pa po namin ng doktor ko na mapanormal nga yung mga laboratory results ko. So, anong nangyari niyan? I-share ko din sa inyo, dapat January nga. So, pagbalik ko sa doktor ko, lumabas yung result ko na mataas yung TSH ko, FT3 and FT4 ko, nasa normal level lang sila. So, sabi ng doktor ko, possible nga daw na hindi ako tanggapin sa nuclear medicine kung ganun nga daw yung aking lab test. So, nangyari, pinahinto niya ako mag-take ng meds, yung metimasol at saka si propanolol, for 2 weeks. After ng 2 weeks na yung pagbalik ko, nag-lab test ulit ako. Napakapangit na naging result ko. Mababa yung TSH ko, napakataas ng FT3 and FT4 ko. So, yung doktor ko nag-decide na siya nung February kami noon. Sabi niya, 2 months ka ulit maggamot ng metimasol tsaka propanolol. Si metimasol 5 mg siya, tapos si propanolol 40 mg 2 times a day din. Tapos yung 2 months na yon, talagang as in mga mima ko, iniwasan ko talaga lahat ng bawal. Kasi sa case ko po talaga, nasabi ko na yung maraming beses na sa mga video ko, talaga may bawal po sa akin. So number 1 dyan is yung matataas nga sa iodine. So iniwasan ko talaga lahat yun mga mima ko. As in, yung kinakain ko sobrang tabang na hindi na ako kumakain talaga kapag nakita ko yung ingredients do sa isang, halimbawa yung biscuit, hindi ko talaga kinakain, pinilit ko po siya. Hanggang sa February, March, April nagkita na kami ng doktor ko, tapos nag-lab test na po ako. Nag-normal na yung mga result ko ng thyroid function test. Tapos sabi niya sa akin, i-rush na natin to para matuloy na yung RAI procedure mo. Kasi nga, baka mamaya magkaroon na naman ng problema dyan sa lab test mo. So, ayun po. Sa case ko po, kailangan talaga siya mapanormal. So, better ask your doctor kung ano ba talaga yung magandang gawin. Kasi pag hindi talaga kayo nag-ask sa doctor nyo, syempre wala tayo pare-pares sa idea. Kasi ba nga, sinasabi ko na nakaraan pa na, iba-iba kasi tayo ng cases. And syempre, iba-iba din naman yung ina-advise ng mga doktor natin. So, mas maganda, tanungin nyo po yung doktor nyo. Sa doktor ko po, sinabi niya, kailangan ko manormal yung thyroid function test ko before ako mag-undergo ng RAI. So, ayun lang. Bye-bye!